Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Nagsisisi ako nakilala kita. Napakasama mo. Wala kang kwentang tao. Makasarili ka. Dinala mo ako sa kumunay na kinalalagyan mo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Oh, narito na tayo sa bar, Pinky. Nakaayos ka na rin. Ngumiti ka naman ng matamis. Kinakabahan ako, Sheila. Ano bang kinakabahan? Talaga bang kailangan magsuot ako ng ganito kaikling damit at mag-makeup ng ganito kakapal? Oo naman, ano? Para mas maging maganda ka sa mga lalaki na pumapasok dito. Ano, Sheila? Handa na ba yung kaibigan mo? Ay, opo, Mama Del. Medyo kinakabahan lang at nahihiya. Alam mo, Pinky, ha? Dapat sa trabaho ito makapal ang mukha mo. Kaya magsanay ka na. Naintindihan mo? Opo, Mama Del. Magaling. Maghanda ka. Dahil ikaw ang siyang ibibigay ko mamaya kay Don Manolo. Sheila, turuan mo pa yan. Yes, Mama Del. Sheila. Oh, huwag ka nang miyak. Naiintindihan naman kita eh. Naku, kung meron nga lang ako maitutulong sa'yo, hindi kita dadalhin dito. Oh, ang ganda mo talaga. Sexy mo. Sir? Sigurado akong masisiyahan ako sa'yo ng gusto. Oh, huwag ka nang umiyak. Bibigyan naman kita ng malaking tip. Dahil virgin ka pa. Ako ang una sa'yo. Saka, huwag kang mag-alala. Sa una lang masakit ito.
Ano? Malaki ba yung tip na binigay sa'yo ni Tandang Manolo? Sheila, marumi na ako. Ay, naku. Sinabi ko naman sa'yo na mangyayari ito, di ba? Oo, pero hindi ko pa rin matanggap. Kung hindi lang dahil kay Itay, hindi ko papasukin ang trabahong to. O, syutahan na. Nandiyan na yan eh. Isipin mo na lang. Ngayon makakaipon ka na ng kailangan mong pera. Bakit ngayon ka lang, anak? Saan ka ba nagpunta? Tay, Nag-alala ako sa iyo. pasensya na po. Nagpatulong po kasi ako sa isang kaibigan. Para ano? Para sa mga pangangailangan niyo po dito sa ospital. Kumusta naman ang lakad niyo? Ayos naman po. May nakuha po akong tulong pero kaunti nga lang. Kaya lalakad po uli ako hanggang sa makaipon. Anak, dapat hayaan mo na lang akong ganito. Nahihirapan ka patuloy. Tay, hindi po pwede yun. Hindi ko po maaatim na makita kayong lagi sa ganyang kalagayan. Lalo ko lang po sisisihin ang sarili ko. Aksidente ang lahat, anak. Wala kang kasalanan. Hindi rin ako galit sa'yo. Kahit na po, nasasaktan pa rin ako dahil sa nangyari sa inyo. Basta, gagawa ako ng paraan para maipagamot ko kayo. Kahit pa mahirapan ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Danding! Bakit ngayon ka lang? 1 week ka rin hindi nagpunta rito. Sobrang dami ng naging trabaho ko, Del. At ngayong tapos ko na mga yon, magtatanggal naman ako ng stress. Alam mo na. Siyempre naman, sir. Magandang babae lang naman ang makakaalis ng stress mo, di ba? Tama. Meron ka na bang bago? Bago? Meron! Oh. Sir, pangalawa ka pa lamang sa kanya. Bakit may nauna na? Sir kasi naman, 1 week kang nawala. Wala ka ring ibinigay na reservation fee sa akin. Talaga, sigurista ka naman masyado. Ikaw naman, sir, alam mo naman, marami akong pangangailangan. Pero, sir, maganda ito ibibigay ko sa'yo. Siya nga pinakamaganda rito ngayon. Talaga? Oo, sir. Nga lang, hindi pa marunong magtrabaho. Pinky! Mama Del? May customer ka. Ang pinakamayamang kong customer dito, si Sir Danding. Ilalabas ka niya. Mama Del... Hoy, maging mabait ka sa kanya. Lambingin mo, paligayahin mo. Galante yun. Basta napaligaya mo. Pwede po bang bukas na lang ng gabi? Masakit pa kasing katawan ko Gaga ka pala Pasalamat ka nga binibigyan kita ng mayayamang customer. Ate ba dyan? Mama Del... Huwag mo akong iyakan. Hindi ako natutuwa sa drama mo. Naikama ka na nga Ang arte mo pa rin. Sige na, labas na roon. Bago kita masabunutan. Bakit? Hindi pa ba nasabi sa'yo ni Sheila? Nananabunot at nananampal ako ng mga arting hostess. Labas na! Opo.
You make me very happy, Pinky. Iba ka sa lahat ng mga babaeng nakasama ko sa kama. Sir, tapos na po tayo. Pwede na ba akong umuwi? Oh, no. Bitin pa ako. Ho, Bukas ka na umuwi. pero si Mama Del Ako na ang bahala sa kanya at ikaw naman, gagawin kong triple ang ibibigay ko sa'yo. May tip pa, ha? Basta't, Sir, samahan mo lang ako hanggang umaga. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, mukhang pagod na pagod ka, girl. oo. Lalong sumakit ang katawan ko. Ay, naku. Maupo ka na nga muna dyan. Ipaghahanda kita ng pagkain. Hindi, wag na. Ako na lang. Maglalaba ka yata. Tapos na. Ang bilis ko nga nakatapos Dahil mabilis makatanggal ng dumi ang Pride detergent. Mabango pa sa damit. Oy, maiba ko. Malaki ba binigay sa ni Sir Danding? Tinriple niya ang presyo. Ay! Binigyan din niya ako ng tip. Bongga ka, Pinky! Nagustuhan niya serbisyo mo. Uy, dapat magsaya ka. Paano ako magsasaya? Kanong nadagdagan na naman ang putik pagkatao ko. Tay, may dala po ako mga prutas at masarap na pagkain para sa inyo. Kumain po kayo. Eto, susubuan ko po kayo, ha? Ayan, sarap nito. Sana hindi ka na bumili ng mga yan. Dinagdag mo na lang sa iniipon mo, binili mo niyan. Okay lang po. Mura lang naman po ang mga ito Tsaka yung iba dito, bigay ni Sheila. Oh, sa kanya ka ba tumutuloy ngayon? Opo, sabi po niya, doon na rin po kayo tumuloy paglabas niyo rito sa ospital habang wala pa po tayong bahay. Mabait talaga ang kaibigan mong yun. Totoo po yun. Ay, sige na, Tay. Kumain na po kayo para lumakas kayo agad at mahanda sa mga gamutang gagawin sa inyo. Anak, salamat ha. Hindi mo ako pinababayaan. Tay. Lalo na ngayong hindi ako nakakakita. Mahal ko po kayo. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Pangako. Makakakita kayo ulit. Pangako yan, Tay. Pati po ang mukha nyo. Ipagagamot natin. Sabi mo pala kay Mang Kadyo, Bigay ko yung iba mong dala. Oo, Sheila. Hindi niya alam. Mas malakas ka pang kumita kaysa sa akin. Dahil kasi ang ganda mo, girl. Iniisip ko lang. Matatagalan ko kaya ang trabahong to? Ay, kailangan kayanin mong tagalan. Naku, friend. Kung gusto mong maipagamot ang mukha at mata ng Mang Kadyo at magkaroon kayo ng maayos na buhay, Kasi, habang nagtatagal ako sa bar, Ano? pakiramdam ko, lalo ako nababaon sa kumunoy.
Ano ang gagawin ni Kadyo sa sandaling malaman ang trabaho ni Pinky? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Pinky. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Nagsisisi ako na kilala kita. Napakasama mo. Wala kang kwentang tao. Makasarili ka. Dinala mo ako sa kumunoy na kinalalagyan mo. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Oy girl, magbihis ka. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Tumawag si Mama Del. Pinapupunta ka sa bahay niya ngayon. Hindi ka sasama? Ay, ikaw lang yung sabi niya eh. Ay, kinakabahan ako, Sheila. Ha? Baka pagalitan ako ni Mama Del. Hindi naman siguro. Wala ka namang ginawang masama. Gustong-gusto ka nga ng dalawang pinakamayamang customer ng bar niya. Eh,
Samahan mo na lang ako. Naku, lalo magagalit yun kapag sinamahan kita. Sabihin mo hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin. O dali na, mag-ayos ka na. May unique toothpaste doon sa banyo para mabango talaga yung hininga mo. Mabuti naman, hindi ka nagpasama kay Sheila. Alam ko naman pong puntahan itong lugar na ito Pinapunta kita rito dahil may panonoodin tayo. Manonood lang po tayo? Tama. Manonood nga lang. Manonood tayo ng mga sex video. Sabi ko na magugulat ka Kasi kahit nakadalawa ka na, kulang pa rin yung alam mo. Hindi ka pa rin sanay. At higit sa lahat, nahihiya ka pa rin. Mama Del... Maganda ito, Pinky. Matututuhan mo kung paano lambingin, landiin ang mga lalaki. Lalakas ang loob mo. Mas kikita ka pa ng gusto. Mama Del... Mabuti nga, may mapag-aaralan ka Ako noon? Kusa na lang ako natuto. Kailangan po ba talagang maging magaling doon? Abay, natural! Kung gusto mo yumaman. Ang gusto ko lang po maipagamot ng nasunog na mukha at mga mata ng tatay ko. Pagkatapos nun, aalis na po ako. Ay nako, tanga! Tanga! Maghahakot ka na lamang na salapi, iiwan mo pa. O, tingnan mo ako. May malaki akong bahay, 3 kotse, 12 apartment, at may asyenda na rin ako. Bukod pa sa bar na ito. Lahat yun nakuha ko sa trabaho to. Abay, sa ganda mong yan, baka nga masagitan mo pa ako. Mama Del... Mga nahakot ko. Kaya gamitin mo yung utak mo. Itapon mo sa basurahan ng kahihiyan. Hindi ka bubuhayin yan. Sheila? Kumusta ka na dito? Diyos mio, nilasing ka ni Mama Del. Konti lang. Para lumakas ang loob ko. At kumapal ang mukha ko. para matuto akong lumandi. At malimot ang tunay na ako. Ano ka ba? Alam mo, alam ko na ngayon kung paano ako magiging maharot. Iinom muna ako ng alak. Kasi, pag hindi ko ginawa yun, alam mo, ano? Pag hindi ko ginawa, hindi ako makakatagal. Pinky. Hindi ko makakaya. Ayoko nito Nandidiri na nga ako sa sarili ko Tama niya. Ay, huminga ka na nga dito sa sopa. Matulog ka na. Lasing na lasing ka Tama niya. Alam mo, pag yumaman ako, aalis din ako sa trabahong to. Pangit to Ikaw, umalis ka rin Hoy! Lumagot ka! Aalis ka rin Oo, aalis din ako. O sige na, matulog ka na. Sige. Hindi ko rin naman gustong trabahong ito, Pinky. Nandidiri din ako dito. Pati nga sa sarili ko. Pero ito lang yung paraan para ako makalasap ng ginawa sa buhay. Kasi nga, wala akong pinag-aralan. Bakit ikaw lang? Asan Pinky? Naku, Mama Del, hindi po magising. Sobra pong nalasing. Hindi bale.
Ang mahalaga, marunong na siya ngayon. Ay, Mama Del. Alam mo, Sheila, may mga tao talaga na kailangan turuan dahil hirap matuto ng kusa. At kasama si Pinky sa kanila. Hindi siya katulad mo. Naaawa nga ako doon sa kaibigan ko. Aba, hindi ka dapat maawa. Dahil mas magiging mayaman siya kaysa sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, bakit hindi ka nagpunta rito kahapon? Pasensya na po, Itay. Napagod kasi ako sa mga nilakad ko eh. Medyo sumakit ang ulo ko. Sabi ko naman sa iyo, anak, ilabas mo na lang muna ako dito. Total, wala pa naman tayong pera. Para wala ka nang inaasikaso pa dito. Mas mabuti yung narito kayo. Maaalagaan po kayo mabuti. Tsaka, konting tiis na lang po. Malapit ko nang maipon ng halagang kailangan natin. Totoo, anak? Opo, Itay. Naku, salamat. Salamat, Pinky. Hayaan mo, pag nakakita ako muli at nakapagtrabaho, mababawasan ang hirap mo. Tay. At pipilitin kong makapag-aral ka uli. Sir Manolo, O, bakit Del? na late kayo? Si Pinky. Nailabas na ng iba yung paborito nyo. Ano? Oo, nakakainis naman. Sana naman, tumawag kayo sa akin. Para malaman ko na pupunta kayo. Hindi ko siya palalabas sa iba. Oo, sige. Sa makalawa, darito ako. Huwag mo siyang ibibigay sa iba, ha? Ang gusto ko, akin lang siya. Sure. Wala naman, sir. Oh, sure. Ay, teka, sandali. Eto, kunin mo. Pera? Oo, para sa'yo yan. Basta, siguruhin mo lang na akin si Pinky sa makalawa, ha? Huwag mo siyang ibibigay kahit kanino. Oo, sir. Mukhang malakas ang tama nyo kay Pinky. Oo, Del. Gustong gusto ko siya. Sa akin lahat ito. Danding. Yes, Pinky. Nagustuhan mo ba? Oo. Ang gaganda. Ngayon lang ako makakapagsuot ng ganito kagandang mga damit. May kasama pang ring, bags, shoes, and perfume. Thank you. Salamat. Ay, hindi na ako bibili pa ng damit. Maidaragdag ko na sa ipon ko ang perang ipang bibili ko. Ipon? Ano bang pinag-iipunan mo? Nasa ospital kasing tatay ko eh. May sakit siya? Hindi. Napinsala ang mukha at mga mata niya nang nasunog ang bahay namin. Oh my God. Sorry to hear that. Siya ang dahilan kaya pinasok ko ang trabahong ito. Gusto kong maipagamot siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Ay, naku, ang bongga talaga ni Sir Danding, Pinky, ano? Oh, ang laki ng ginastos niya dyan sa mga pinamili sa'yo. Tapos binayaran ka pa. At hindi lang yun ang ginawa niya. Bakit? Ano pa? Naikwento ko kasi sa kanya ang tungkol kay Itay. Oh. Alam mo ba, binigyan niya ako ng halagang magagamit ko sa pagpapagamot ni Itay. Wow! Talaga sobrang galante siya. Naku, friend, napakaswerte mo talaga. Kaya nga sobrang tuwa ko. At sabi pa niya, higit pa raw doon ang ibibigay niya kung makikisama ako sa kanya. Ha? Ay, may asawa si Sir Danding. Pareho lang naman sila ni Manolo. Yung akin, yung huwag mo nang dagdagan yung pagkakamali natin. Mali na nga yung ating trabaho. Huwag ka na makisama doon sa may asawa. Sheila, hindi ko pa siya sinagot. Sabi ko, pag-iisipan ko pa. Wala si Pinky? Oo, Sir Danding. 2 days. Bakit? Nasaan siya? Di rumakit. Ano? Alam mo naman ang trabaho namin, di ba? Hanggang hindi mo karelasyon ang isang babae, maaari siyang kunin ng ibang customer. Sinong naglabas sa kanya ng 2 araw? Ba, isang mayaman ding customer, sir. Pasensya na, ha? Trabaho lang ito. Del, gusto ko si Pinky. Handa akong ibahay siya. Sinabi ko na yun sa kanya. Sinagot ka ba niya? Sabi niya, pag-iisipan niya. Well, di hintayin mo na lamang ang sagot niya. Del. Bibigyan kita ng malaking halaga. Ha? Eto. Sir, para saan to? Kumbinsihin mo si Pinky na pumayag sa aloko at daragdagan ko pang salapin yan kapag pumayag siya. Ano? Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal natin dito sa Baguio? Ha? Pinky? Enjoy na enjoy, Manolo. Ngayon lang ako nakarating dito eh. Ang ganda pala. Ay, thank you ha. Isinama mo ako dito. Next time sa Boracay naman kita dadalhin. Talaga? At doon sa Palawan kung gusto mo. Ay, oo naman. Gusto ko yun. Thank you again. Thank you. I like you so much, Pinky. At handa akong ibigay ang lahat ng gusto mo. Pumayag ka lang na magsama tayo. Ano? Matanggap kaya ng ama ni Pinky ang kanyang trabaho? Samantala, sinong kina Danding at Manolo ang pipiliin ni Pinky? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Pinky. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni
Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Dinala mo ko sa kumuloy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Nagsisisi ako, nakilala kita. Napakasama mo. Wala kang kwentang tao. Makasarili ka. Dinala mo ako sa kumunoy na kinalalagyan mo. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Hibang na hibang sina Manolo at Danding kay Pinky. Pareho akong kumita sa kanila. Dahil na rin sa kagustuhan nilang maibahay ang aking alaga. At pareho sila magdadagdag ng salapi sa akin kapag napapay ko si Pinky na makisama sa kanila. Napakaganda naman kasi ni Pinky. Naalala ko nga ang sarili ko sa kanya nung kabataan ko. Pagdating niya, kakausapin ko siya agad. Sisikapin ko makumbinsi siya sa aking suggestion. Nang sa ganon, makuha ko pareho ang pera ni Manolo at Danding. Sinabi ni Danding yon, Mama Del? Oo. Pareho lang sila ni Manolo. Ay, ganun talaga. Baliw na baliw sila sa kagandahan mo eh. Kaya dapat, maging matalino ka.
Anong ibig mong sabihin? Alam mo, Pinky, dapat habang nilalaspag tayo ng mga lintik na lalaki yan, lalo naman natin laspagin yung mga bulsa nila. Nakakainis naman si Mama Del. Hindi kanya dapat tinuruan ng ganon. Sheila, tama si Mama Del. Ano? Dapat, habang nilalaspag tayo ng mga lalaki, mas laspagin natin ang bulsa nila. Pero Diba? delikado yung tinuro sa'yo ni Mama Del. Baka mamaya mapahamak ka. Napahamak na ako. At dito yon sa trabahong to. Kaya nga, napahamak ka na nga dito. Sana, huwag mo nang dagdagan pa. Ikaw din ang mahihirapan. Ang sabihin mo, mas magiging mabilis ang pagyamang ko. Nagbago ka na talaga, Pinky. Buhat nung mapalapit ka kay Mama Del. Pera na lang ang mahalaga sa'yo. Makinig ka. Nawasak ng dangal ko. Kaya dapat lang bawiin ko sa salapi ang nawala sa akin. Kumusta na ho kayo, Tay? Ay, malakas na ako, anak. Iuwi mo na ako para mabawasan na ang gastusin mo. Sa bahay na lang ako maghihintay noong hanggang makaipon ka. Ngayon pa? Ngayon pang may pagagamot ko na kayo? Totoo? Opo, Itay. Kinausap ko na nga ang doktor niyo para masimulan na ang pag-opera sa inyo sa lalong madaling panahon. Anak, hindi ako makapaniwala. Malaking halaga yun. Paano ka nakaipon ng ganong kabilis? Ay, marami po ang tumulong sa akin, Tay. Opo. Kasama na ho ang gobyerno. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo. Walang dahilan para magsinungaling ako sa inyo. Baka kasi... Matuwa na lang kayo, Itay. Dahil maaayos na ang mukha nyo at makakakita na kayo uli. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Pinky, nakabihis ka. Aalis ka ba? Oo, Sheila. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Ipakikita sa akin ni Mama Del yung isang bakante niyang paupahang apartment. Doon ka natitira? Diba, sabi ko sa'yo, susundin ko ang suggestion ni Mama Del. Pareho kong tatanggapin ang alok ni na Manolo't Danding. Alam mo, pinadalan nga ako ni Danding ng gagastusin ko sa paglipat. Pati na sa pagbili ng mga appliances. Yung kay Manolo na lang ang kukunin ko. At yun yung itatago mo, ganon? Tama. At pareho ko rin silang hihinga ng pambili ng sasakyan. Ay, mag-isa na naman pala ako dito. Pasensya na ha. Kailangan kong gawin to Pero, paano kung sabay silang dumating sa bahay mo? O di malaking gulo yun? Ay, hindi ko hahayaang mangyari yun, Dahil ako ang nakakaalam kung kailan sila pupunta. Kaya wag ka mag-alala. O, sige na. Aalis na ako, ha? Naghihintay na sa akin si Mama Del. Aba, maganda nga itong paupahang apartment ni Della. At bagay na bagay dito yung mga binili kong appliances. Thank you, ha? Thanks sa perang binigay mo, honey.
Alam mo na naman, napakalakas mo sa akin, di ba? Pwede kayang magkaroon din ako ng sasakyan? Sakyan? Para may papasyal kong tatay ko. Oo nga, Pati si Sheila. Oh, sure. Ibibili kita. Talaga? Oo. Sana kami na lang ni Mama dalang bibili. Ha? Bigyan mo na lang ako ng pambili. Pwede? Okay, no problem. Bibigyan kita ng check para magamit mo, ha? Thank you, honey. Thank you. Napakabait mo talaga. Ang higpit ng yakap mo. Nahihirapan na akong huminga. Sorry. Thank you, Oh, ganda ng bahay ko, di ba, Sheila? Maging ang sahig, tingnan mo naman. Ginamitan ko ito ng Star Wax Floor Wax. Sabi kasi sa akin ng kinuha kong tagalinis, yun daw ang ginagamit niya. Kaya Star Wax Floor Wax na rin ang lagi kong ginagamit. Oo nga. Maganda nga. Asenso ka na talaga. At meron ka na rin kotse. Dito ba uuwi si Mang Kadyo paglabas ng ospital? Ay, hindi. May binili akong maliit na bahay at lupa para kay Itay. Oo. Hindi ko kasi siya maaaring isama dito eh. Paano kung magtanong? Bakit ang bilis na pag-asenso mo? Ay, bahala na ako dun. Ayaw ko munang isipin yun ngayon. Gusto ko, mag-enjoy muna tayo. Sa ginagawa mo, parang wala ka ng balak umalis sa trabahong ito. Umalis na ako. Kaya nga pumayag ako makipagrelasyon na lang eh. Dalawa naman sila. Hayaan mo na nga ako. Ano ka ba? Hihinto rin naman ako eh. Kapag mayaman na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maraming salamat, anak. Tay. Dahil sa paghihirap mo, muli akong nakakita. At ang napinsala akong mukha dahil sa sunog, muli namang nagamot. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Hindi ko kayo pababayaan. Oh, tayo na po. Dadaling ko na kayo sa bahay na tutuluyan natin. Hindi na tayo kina Sheila titira? Ay, hindi na ho. May nakuha po ako matutuluyan natin. Jack, magugustuhan niyo po doon. Ha? Pupunta ka bukas? Oo, honey. Namimiss na kita kaya pupunta ako sa bahay. Oo, sige. Uuwi na ako doon. Kasama ka pa rin ba ng tatay mo? Oo, honey. Ay, di bale, magpapaalam na ako sa kanya. Magkita na lang tayo bukas, ha? Okay. Okay, sige. Bye. Anak, Ay, nobyo mo na ba ang kausap mo? Yung sinabi mong nagbigay sa atin ng bahay at lupang ito? opo, Itay. Sabihin mo nga sa akin, tumulong ba siya sa mga ginastos mo sa akin? Oo po. Pero kusang loob po niya yun, Tay. Ayoko lang naman na makompromiso ka dahil sa akin. Ayoko malagay ka sa gipit na kalagayan. Hindi po. Huwag kayong mag-alala. Ang dinig ko kanina magkikita kayo. Opo,
Kaya iiwan ko muna kayo dito, pansamantala, mag-isa po muna kayo. Pero pag nakakuha ako na makakatulong nyo dito, dadalhin ko po dito, Tay, para may kasama kayo. Bakit? Hindi ka ba uuwi dito? Nagsasama na ba kayo ng lalaking yun, anak? Hindi naman po, pero madalas niya akong puntahan sa bahay. Naaawa ako sa iyo. Napakabata mo pa, anak, para pumasok sa ganyang sitwasyon. Baka mapahama ka. Alam ko ang ginagawa ko, Itay. Hindi po ako mapapahamak. Magtiwala kayo. Ano bang dahilan? Pinapunta mo pa ako dito, Pinky. May problema ka ba? Ilang araw nang laging masama ang pakiramdam ko Oh, may lagnat ka. Dapat uminom ka ng gamot sa lagnat. Hindi. Wala akong lagnat. Pero, ewan ko ba kung bakit hihilot. Nasusuka ako kapag umaga. Ha? Agan? Tulad ngayon. Naku. Sa amoy ba ng bawang at sibuyas, nasusuka ka rin? Bakit alam mo? Naku, baka buntis ka. Buntis? Hindi naman imposible yun. May karelasyon ka Maliban na lang kung nagkukontrol ka. Parang ano Parang may panahon na nakalimutan kong uminom ng pills. Kala, patay. Baka nga buntis ka. Hindi. Paano ito ngayon? Problema to. Nagdadalang tao nga kaya si Pinky? Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Pinky. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Dinalam mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Nagsisisi ako na kilala kita. Napakasama mo. Wala kang kwentang tao. Makasarili ka. Dinala mo ako sa kumunoy na kinalalagyan mo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo
sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dinalam mo ko sa kumuloy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ano ka mo? Buntis ka? Pinky naman, bakit hindi ka nag-ingat? Nag-iingat naman ako, Mama Del. Kaya lang, minsan nakalimutan kong uminom ng pills. Akala ko, hindi ako maaapektuhan. Ay, anong gusto mong gawin dyan? Ewan ko. Naguguluhan nga ako eh. Naaalala kong tatay ko, baka magalit yun sa akin. Hindi niya alam ang trabaho ko eh. Ha? Hindi ko nga alam kung sino sa dalawang ama nito. May naisip akong pwede mong gawin dyan. Ano, Mama Del? Una, ipalaglag mo. Ano? Para wala kang problema sa tatay mo. At ikalawa, pareho mong ipaako kina Danding at Manolo, yan dinadala mo. O, di, magdahilan ka na lamang sa tatay mo tungkol sa nobyo mo. Maupo ka, Pinky. Salamat. Mukhang namili ka. Oo. May dalawa kasing pamilya na nasunugan dito sa barangay. Namili ako ng mga pwedeng maitulong sa kanila. Bumili na rin ako ng mga ACS product. Lalo na itong smart dishwashing. Ubus na kasi yung stock ko eh. Oh, siya nga pala. Bakit ka naman napasyal? Kailangan ko ng kausap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa problema ko eh. Alam na ba ni Mama Del yan? Oo. Sabi niya kung gusto ko raw, para wala na akong problema kay Itay, ipalaglag ko na lang ito. Uy, ano ba naman siya? Kasalanan sa Diyos yun. Para naman lalo kanyang inilulubog sa kumunoy eh. Pwede ko rin naman daw ipaako ito kina Danding at Manolo. Paano paglabas ng bata? Kapag lumitaw na kung sino yung kamukha. Abla, Pinky, mahirap yun. Kasalanan din. Sheila, sa trabaho natin, hindi tayo maaaring magmalinis. Alam ko. Kaya nga, iiwan ko ng trabaho ito. At ano naman magiging trabaho mo? Di mo natapos kahit high school. Hoy, hindi mo alam. Nag-aral ako ng housekeeping sa TESDA. At ngayon, nag-a-apply na ako sa isang agency
para makapagtrabaho ako sa Hong Kong. Papakahirap ka lang. Ay, naku, di bali ng mahirapan. Basta makapagbagong buhay lang ako. At sana, ikaw, magbagong buhay na rin. Sheila. Huwag kang sumunod na sumunod kay Mama Del. Tay, si Sheila ba nagbigay sa inyo ng address ko? Oo. Hindi ka na kasi bumalik. Kaya pinuntahan ko siya at inalaman tirahan mo. Maganda tong bahay mo. Ang nobyo mo ba ang kumuha nito para sa'yo? Opo. Pero hindi kami nagsasama. Dumadalaw lang po siya dito. May iba pa po bang sinabi sa inyo si Sheila? Wala na. Bakit? May dapat ba akong malaman? Wala. Wala ho. Wala naman akong inililihim sa inyo. Ang nobyo mo, bakit hindi ka napakasalan? May pananagutan na ba siya? Ang importante ho, masaya kami. At hindi yung kasal. Bakit nagbago ka na, anak? Iba na ang kilos at paniniwala mo ngayon. Dahil nauunawaan ko nang hindi po ako aasenso kung hindi ako magbabago. Anak! Para naman ito sa ikabubuti natin eh. Tanggapin nyo na lang po. Tanggapin nyo na lang ang nakikita nyong pagbabago ko. Natuwa ako sa sinabi mong you're pregnant. Kaya pinuntahan ka agad kita dito. Honey, sana tumawag ka muna bago ka nagpunta dito. What? But why? This is your house. Kinuha ko para sa'yo. Ano kasi, honey, nandito kasi ngayon ang tatay ko eh. Ha? At marami siyang hindi alam tungkol sa atin. Oh, then tell him. Magkakaanak na tayo. Kaya nga bigyan mo pa ako ng panahon na masabi mga ito sa kanya. Ayoko namang mabigla siya. So, paano tayo ngayon? Paano kita makakasama? Doon na lang tayo sa bahay mo. O kaya sa hotel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Honey, pasensya na ha. Hindi kita mapapatuloy. Pero pangako, pag nasabi ko na kay Itay ang lahat, promise, kahit magbabad ka na rito, okay? Asahan ko yan, honey. Okay. Sige. Bye. Love you. Love you. Love you too. Pinky! Sino yan? Manolo? Walang hiya ka! Hoy! Manolo! Bakit mo sinampal si Pinky? Manlolokang babae yan eh. Ginawa niya tayong tanga. Dalawa tayong karelasyon niya. Ano? Danding. Pinky, totoo bang sinasabi niya? Danding, magpapaliwanag ako. Sumagot ka! Manghuhultot ang babae ito eh. At malamang, ipinaako niya rin sa iyo ang pinagbubuntis niya. Danding, Manolo, patawarin niyo ako. Manloloko ko! Dapat saan ba na babaeng ito? Lumpuhin? Sige. Kulang pa yan! Tupak! Mang Kadyo,
Kumusta na po si Pinky? Mabuti dumating ka na sila. Ligtas na ang anak ko. Ay, naku, salamat naman po. Pero bakit sabi ng doktor, bukod sa mga sugat sa pambubugbog sa anak ko ng 2 matandang lalaking yon, nakunan din daw siya. Buntis pa lang anak ko. Ganun na nga po. Wala naman ho kasi kung karapatan na ipagtapat sa inyo yung kanyang kalagayan. Oh, Diyos ko, napariwara na ang anak ko. Ang mga bumugbog kay Pinky, sino sila? Bakit galit na galit sila sa anak ko? Ikukwento ko na po sa inyong lahat. Ang mga lalaki ho kasi na yun pareho pong karelasyon ni Pinky. Sheila, ano? Kumusta na si Pinky? Nakausap mo na ba? Hindi pa po, Mama Del. Hindi pa kasi siya nagigising. Yung kanyang pinagbubuntis, nalaglag. Kawawang Pinky. Bakit naman kasi nakita pa si Manolo at Danding sa bahay nila? Sheila, nagkamalay na raw ang aking anak. Kadyo! Delia. Ay, magkakilala kayong dalawa? Kilala niyo, Mama Del? Si Mang Kadyo? Siya bang sinabi mong manager niyo sa bar? Opo. Mama Del, siya po yung tatay ni Pinky, si Mang Kadyo. Oh, Diyos ko. Delia. Kadyo. Siya ba? Oo. Siya ang sanggol na iniwan mo sa amin noon ng yumao kong asawa. Sige na, Kadyo. Pumayag na kayo mag-asawa. Magpapadala naman ako ng panggastos ng batang ito kapag may trabaho na ako sa Maynila. Pangako yan. Pero hindi ka na bumalik. Hanggang sa pumanaw ng asawa ko, tinalikuran mo ang iyong anak. Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit nabugbog ka ng husto ng mga lalaking yon, nakaligtas ka, anak. Pero yung dinadala mo, nawala. Patawad po, Itay. Naglihim ako sa inyo. Sa kagustuhan kong maipagamot kayo. Pumasok ako sa maraming trabaho. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo, anak. Pero siguro, nangyari yon para malaman mo na ang katotohanan tungkol sa iyo. Anong ibig niyo sabihin? Pinky, hindi ka namin tunay na anak. Kung ganon, sino po ang mga magulang ko? Paano ako napunta sa inyo ni Inay? Ang tunay mong ina, kilala mo na. Siya ang tinatawag mong Mama Del. Si Delia.
Si Mama at Del, ang tunay kong ina. Hindi. Dito ka na pala tumuloy kay Mang Kadyo paglabas mo ng ospital, Pinky. Aalis na ako sa tinutuluyan ko, Sheila. Ayoko nang magkaroon pa ng bahagi sa buhay ko ang masamang babaeng yun. Bakit? Ayoko na. Pero bago ako umalis, magtutuos muna kami. Ako nga. Sinadya kong puntahan ka para makipagtuos sa'yo. Pinky, mag-usap tayo ng maayos. Hindi na! Hindi na ako makikinig pa sa'yo. Nagsisisi ako na nakilala kita. Napakasama mo! Pinky! Wala kang kwentang tao. Makasarili ka! Dinala mo ako sa kumunay na kinalalagyan mo! Hindi na nga kaya magkasundo ang mag-inang Delia at Pinky? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Pinky. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang bukas. Nagsisisi ako nakilala kita. Napakasama mo. Wala kang kwentang tao. Makasarili ka. Dinala mo ako sa kumunay na kinalalagyan mo. May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya.
Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Patawad. Hindi ko alam na ikaw ang anak ko, Pinky. Tinakasan ako ng iyong ama. Ang pananagutan niya sa akin. At hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kaya tinakasan mo rin ako, ganun ba? Ganun ba? Ni minsan hindi mo ako binalikan, ni hindi ka sumulat kina Itay. Tapos ngayon, hihingi ka ng tawad sa akin? Hindi kita mapapatawad. Pinky! Kinamumuhian kita! Kinamumuhian kita! Susundan sana kita kay ng Mama Del eh. Kasi sabi ni Mang Kadyo, nandun ka. Pero, eto, dumating ka na. Sinumbatan ko siya, Sheila. Ha? Galit ako. Galit ako sa kanya. Siya ang naging dahilan kaya naging masama ako. Naging mukhang pera. Sana hindi na lang siya naging aking ina. Sana hindi na lang siya. Pinky. Hindi ko na lang sana nalaman ang mapait na katotohanan to. Hindi na lang sana. Bakit ka naglalaseng, anak? Hindi makababuti sa iyo yan. Iyaan niyo lang ako, Tay. Gusto ko lang makalimutan kahit sandali ang mapait na katotohanan sa buhay ko. Pinatutunayan mo lamang na duwag ka sa ginagawa mong yan. Tay, sana hindi niyo na lang sinabi sa akin ang katotohanan. Sana hindi na lang. Alam kong masakit. Pero kailangan mong harapin ang katotohanan, anak. Kung hindi ko man ipinagtapat sa iyo ang tungkol kay Del, maaaring sumunod ka pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung makakaya ko itong tanggapin, Tay. Hindi ko alam. Kaya mo yan, anak. Aalalayan kita. Pero lumapit ka pa rin sa Diyos para tulungan ka niya na magbagong buhay.
Sabi ni Mang Kadyo, may sakit ka. Sheila, mahal ba ako ng Diyos? Ha? Bakit nangyari sa akin to? Bakit niya ako pinarurusahan? Una, napinsala ang mukha at mga mata ni Itay dahil sa kapabayaan ko. May binili ka sa labas noon kaya naiwan may niluluto mo. Aksidente namang sumabog yung kalan nyo. Di ka niya pinarurusahan. At dahil sa pangyayaring yun, napasok ako sa maruming trabaho. Nawasak ang buhay ko. Nabaon ako sa kumunoy. Dahil sa tunay kong ina. May maganda pa mang bukas na naghihintay sa akin. Oo. Lahat naman ng tao, binigyan ng Diyos ng magandang bukas. Kahit tulad nating maruruming babae. Kailangan na lamang nating lumapit at magtiwala sa Kanya. Sundin ang Kanyang kalooban. Sheila. Patawarin mo ng nanay mo at ang sarili mo. Para sa ganun, unti-unti nang gumaling ang sugat ng iyong puso. Doon mo lang magagawa ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. At doon ka lang matatahimik. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isa akong ina na walang kwenta. Ibinahama ko ang sarili kong anak. Mukha akong salapi. Makasarili. Wala akong kwentang tao. Kaya hindi na ako dapat mabuhay pa. Ang blade na ito. Itong tatapos sa walang kwenta kong buhay. Oh, Mang Pido, bakit ho kayo na pa rito? Pasensya na, Sheila. Ha? Kasi si Mama Del Bakit? nasa ospital. Ano? Anong nangyari? Kanina, pinuntahan ko siya sa bahay niya dahil akala ko nga ipagmamaneho ko siya. Oh. Pero nang pumasok ako, nakita ko na lang nakabulag na siya. Ha? Naglaslas ng pulso. Oh. Ang kapal naman ng mukha mong puntahan ako dito sa kulungan. Kung sa bagay, talagang makapal. Dahil dalawa kaming naging lalaki mo. Alam kong galit ka sa akin dahil niloko ko kayo. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan kong ginawa ko. Sana'y mapatawad mo ko. Mapatawad? Kanding, kinausap ko na si Manolo. Humingi din ako ng tawad sa kanya. Gusto ko nang magbagong buhay. Kaya sinabi ko kay Itay na iurong na ang mga kasong isinampa niya laban sa inyo ni Manolo. Pinky. Paalam.
Sana mapatawad mo na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, mabuti dumating ka na. Tay, bakit ho? Nariyan si Sheila. Sabi niya, nagtangkang magpakamatay si Delia. Ano? Puntahan mo siya agad, anak, habang hindi pa huli. Patawarin mo na siya. Nasa ospital siya. Kayo ho ba, Tay? Napatawad niyo na ba siya sa pagbibigay ng dagdag na pahirap sa inyo? Naging maligaya kami ng asawa ko nang dumating ka sa buhay namin. Kaya hindi ka pahirap sa amin, anak. Pinky. Ako nga. Bakit kayo nagtangkang magpakamatay? Kasalanan sa Diyos ang ginawa niyo. Talaga bang ayaw niyo ng magbagong buhay? Napakasama ako. Alam ko, walang kapatawaran na pagkakasala ko sa iyo, anak. Paano kayo nakatitiyak? Hindi makayang dali ng budi ko ang mga ginawa ko sa iyo. Tinuruan kitang magpakasama. At ako ang nagwasak sa iyo. Kung ang Diyos nakakapagpatawad sa mga nagkakasala sa Kanya, ako pa bang tao lang ang magmamatikas? Pinky. Opo. Tinatatawad ko na kayo. Inay. Anak ko. Pinky. Salamat. Maraming salamat. Akala ko, hindi na darating pa ang pagkakataong ito. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil pinagliwanag niya ang mga isip natin para ganap na makapagbagong buhay. Mama Del, pinagbili niyo na ho pala yung bahay, ano? Oo, Sheila. Sa probinsya na kami maninirahan nitong anak ko. Isasama rin namin si Itay. Hindi niyo na pala ako maihahatid sa airport? Airport? Oo. Next week nang alis ko. Papuntang Hong Kong. Oh? Ay, ganun ba? Oo. Ihatid ka namin. Oo nga. Huwag mo kalilimutang magbaon ng Shield bath soap, ha? Magandang pampaligo yun. Malambot sa balat. Marami na po akong naitagong Shield bath soap. Ay, di maganda. Hindi ko kakalimutan yun. Sheila, salamat, ha? Maraming salamat sa lahat. Mula noon hanggang ngayon, nanatili kang kaibigan ko. Siyempre. Best friends pa rin tayo, no? Kahit na magkalayo pa. Oo. At laging magtatawagan. Siyempre. At alam mo, BFF, masaya ako kasi tahimik na ang buhay mo ngayon. Tama ka. Pagkatapos ng mga unos na dumating sa buhay ko, ngayon, nararamdaman ko ng may pangako
ang bukas. Sumainyo ang aming itinampok na kasaysayan sa linggong ito na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Dinala mo ko sa kumunoy na kinalalagyan mo. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Pinky. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.